Sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano ang pag-reduce ng fraction sa lowest term at kung paano ang pagkuha ng GCF gamit yung continuous division. Okay, i-reduce natin sa lowest term itong 12/20. Okay, kukunin muna natin yung GCF ng 12 and 20 gamit ang continuous division. So yung gagawin natin 12 and 20. Ganyan. Then, i-divide natin ito. Ano ang prime number na pwedeng makadivide sa 12 and 20? Okay, pwede silang ma-divide ng 2. 12 divided by 2 equals 6. 20 divided by 2 equals 10. Okay, tingnan natin. Itong 6 at saka 10, may number ba na pwedeng makadivide sa kanila ulit? Meron bang GCF ang 6 at 10? Meron. So, i-divide ulit natin ito. Ano yung pwedeng makadivide sa 6 at 10? 2. I-divide sa 2. 6 divided by 2 is 3. 10 divided by 2 equals 5. Okay. Ngayon, itong 3 at saka 5, tingnan natin. Meron pa bang number na pwedeng makadivide sa kanilang dalawa maliban sa 1? Wala na kasi yung 3 at 5 ay parehong prime numbers. Okay. So ngayon, yung ginamit nating divisor, ito, i-multiply natin. So, itong dalawang ito, i-multiply natin. 2 times 2 equals 4. 4 ang GCF ng 12 and 20. So, i-divide natin ito by 4. Divided by 4. Divided by 4. Okay. 12 divided by 4 equals 3. 20 divided by 4 equals 5. Ayan. So, yung lowest term ng 12/20 ay 3/5. Next example, let's reduce to lowest term 18/36. Gamit pa rin yung continuous division, kagaya nito, kunin natin yung GCF. So, yung 18 and 36, kukunin natin yung GCF using continuous division. I-divide natin itong 18 at 36 sa kanilang common prime factor. Ano yung pwedeng makadivide sa kanila? Okay, yung 18 at saka 36, pwedeng ma-divide ng 2, pwedeng ma-divide ng 3. Kahit alin dyan, pwedeng natin gamitin. Okay, gamitin natin yung 3. 18 divided by 3 equals 6. 36 divided by 3 equals 12. Okay, itong 6 and 12, pwede pa ulit nating i-divide. Kaya i-divide natin sa 3 ulit, di ba? 3. 6 divided by 3 equals 2. 12 divided by 3 equals 4. Ayan. Okay, itong 2 and 4, pwede pa ulit nating i-divide. Pwede pa silang ma-divide ng 2. 2 divided by 2 equals 1. 4 divided by 2 equals 2. Okay, hindi na natin sila pwedeng i-divide. Ngayon, para makuha yung GCF, itong ginamit nating prime divisors, itong divisors, i-multiply natin. So, i-multiply natin yan. 3 times 3 times 2 equals 3 times 3 equals 9. 9 times 2 equals 18. Okay, 18 yung GCF ng 18 and 36. I-divide natin sa 18. Divided by 18 para ma-lowest term.
18 divided by 18 equals 1. 36 divided by 18 equals 2. Okay, yung lowest term ay 1/2. Next, i-reduce natin ito sa lowest term, yung 4/12. Dito naman sa example na ito, ituturo ko sa inyo yung technique para mabilis kayong makapag-reduce ng fraction sa lowest term. Okay, tingnan natin yung numerator, 4 at denominator 12. Proper fraction ito, mababa yung numerator sa denominator. So kapag ganito, para ma-reduce sa lowest term, titingnan ninyo kung yung denominator pwedeng ma-divide nitong numerator. At kapag pwede, eksakto yung answer, automatic kung ano yung numerator, yun ang kanilang GCF. Kaya yung GCF ng 4 and 12 ay 4. I-divide natin sa 4. Divided by 4, divided by 4. 4 divided by 4 equals 1. 12 divided by 4 equals 3. Yung lowest term ng 4/12 ay 1/3. Last example, tingnan natin itong 7/14. Isa pang technique na dapat ninyong tandaan, kapag ang numerator ay kalahati, half ng denominator, automatic yung lowest term niyan ay 1/2. 1/2 kaagad yan. Kasi itong 14, kalahati niya 7. Automatic, 7 ang kanilang GCF. So, i-divide natin sa 7. Divided by 7, divided by 7. Diba? 7 divided by 7 equals 1. 14 divided by 7 equals 2. Ayan. Kaya, tandaan, kapag yung numerator ay kalahati ng denominator, automatic, yung lowest term ay 1/2.